Norman11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird talks and tips. Hello and welcome back my fellow Kasha Bobs. And thank you for your support by watching all my views, my fellow Kasha Bobs. Maraming salamat mga Kasha Bobs. And before I start, shout out to Ronald Ignacio. Sir, nice motivation sa sinabi mo sa akin na soon dadami din ng aking subscriber. Shout out sa iyo Sir Ronald Ignacio. At kay Kuya Joms TV. Hello Kasha Bobs, Kuya Joms TV. Maraming salamat sa pagsubaybay lagi sa channel ko. Shout out sa iyo ulit Sir Kuya Joms TV. At kay Fred Morga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir Fred Morga. And my topic for today's vlog is all about angas. Angas in Tagalog, in English, arrogant. Angas in lovebirds price or price of lovebirds mga Kasha Bobs. Yun po ang topic ko sa araw na to. Ano ba yung sinabing angas? Pag sinabing angas, yung sa iba, yung po yung tinatawag na yung personalidad, angas ng isang tao. Pero yung topic po natin ngayon, sa angas po ng bulsa, angas ng pera, angas ng bulsa sa pagbili, pag-purchase ng lovebirds, mga Kasha Bobs. Diretsahan na kaagad mga Kasha Bobs. Sa pagbili ng ibon, dapat alamin pa po muna natin kung kaya ba natin itong alagaan, pakainin. May oras po ba tayo sa pag-aalaga ng ibon? Kasi kung ang meron lang tayo ay yung tinatawag na angas, tapang ng bulsa, tapang ng pera para makabili ng ibon na gusto natin. Kaso after ilang days hindi rin natin masusundan na ituloy-tuloy yung paano sila alagaan at mamamatay lang. Mali po yun. Nawawala na po yung angas ng pera natin pag ganun dahil yung ibon po na binili natin pwedeng makawala, mamatay. Kaya hindi po kailangan ng angas ng pera or tapang ng bulsa sa pag-alaga ng ibon. Ang kailangan po ay tinatawag na passion mga Kasha Bobs. Saka dapat mayroon din po tayong oras sa mga ibon mga Kasha Bobs. Yung po ang mga kailangan, hindi po yung angas lang po ng bulsa kung tayo po ay bibilin ng ibon. Dapat po din natin obserbahan ang bawat ibon na binibili natin. Hindi lang basta nakabili tayo mga Kasha Bobs. Kung condition ba ito at kung tama po ba yung kanyang gulang. Baka mamaya ang mabili natin sobrang tanda na pala, hindi naman natin alam dahil ang pinagbilihan po natin ay hindi mismong doon sa breeder. Basta tayo nakabili dahil lang po sa tapang ng bulsa natin, ang angas ng bulsa natin mga Kasha Bobs. Huwag pong ganon dahil marami pong breeder ang nagiging maangas dahil magandang mutation ito ang gusto ko, yung pong binibili nila. Pero sa huli doble talo po ang nangyayari mga Kasha Bobs. Lalo na kung yung nabili po natin ng ibon ilang piraso tapos magkakaiba pa po, tapos magkakaiba na ipapares na po natin, kakain po yun ng panahon, oras. Kaya kung nabili mo ang ibon ng ganitong halaga, halimbawa na lang po yung yellow face 1 year na hindi pa nag-breed, paano po yun? Yung pinambili mo na napakaangas ang angas ng presyo ng yellow face sa ngayon, hindi ko po sigurado pero sa iba umaabot na po ng bumaba po, pero mataas naman po yung regular po nasa 100k. Paano kung after 1 year, 2 years hindi pa po nagbe-breed? Paano po yun mga Kasha Bobs? Pag nakawala, pag namatay, saan po mapupunta ang angas ng bulsa natin, yung perang pinagpaguran po natin? Okay lang po kung tayo po ay mga veterano na po sa pag-aalaga ng ibon dahil alam po natin kung paano po sila i-breed, kung paano po sila i-crossbreed kung paano po sila i-crossbreed sa mga matataas na mutation.
gaya ng mga fail follow, aqua, mga done follow po para yung angas ng presyo nila lalo pa pong aangat at magiging mas maangas yung quality ng ibon na inyong mapapalabas, pati ang presyo aangas na rin mga Kasha Bobs. Pero kung ikaw pa lang ay isang baguhan at basta ka lang bumili ng mutation na gusto mo dahil maangas ang pera mo, dahil may angas ang bulsa mo o ang pera mo, matapang kang bumili, tingnan mo muna mga Kasha Bobs. Tingnan mo muna mga Kasha Bobs. Dapat meron ka pong tinatawag na self-discipline para kung namatay ito, ang halaga nito ganito. Sayang na po yun mga Kasha Bobs. Kaya kung magsisimula ka palang mag-alaga ng ibon, dapat magsimula ka muna sa mura. Pag yun ang ibon na yun, na parami mo, saka ka mag-step up. Yung pong aking maipapayo sa inyo mga Kasha Bobs na mga baguhan, at ganun din po sa mga nasa level na nasa gitna na po. Gaya po ng nangyari sa akin, bumili po ako ng ibon 2018 hanggang 2020. Naabutan pa po ng pandemya. Ang presyo ng ibon nun, wala pa pong pandemya, 2018. Opaline pa lang, isang piraso, 2,000 na po. Ang split, 1,500. Ang pilipalo, almost 6,000 po ang green series lang na opaline, na visual. Yung iba 9,000 po pag Parblo opaline. Nakailang bili po ako ng ibon nun at inabot po mahigit 90,000. At sa pagbili ko po ng ibon ng mga yon, bali magkakaiba pong mga lugar, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, parte po ng San Carlos naman po yung iba, kasi bawal po, or kasi pag bumili lang po ako sa isang lugar, Tarlac lang, Pampanga lang, iisang lahi lang po yun na ibon. Yun po ang isang tip ko. Kaya bumili po ako ng ibon magkakaiba pong na lugar para hindi po sila iisang dugo. Iba-iba pong bayan po ang pinagbilang ko mga Kasha Bobs. Iba-iba rin po ang presyo. Pinalalamove ko pa or sa rider. Ngayon, inabot na po ng mahigit 2 taon. Yung iba hindi pa po nagbi-breed. Inabili ko po ng ganitong presyo. Yung angas ng pinambili ko ng mga Kasha Bobs, wala po, talo mga Kasha Bobs. Tapos biglang bumabang presyo ng ibon ng 2021, 2022. Yung presyo ng opaline bumaba na po, naging 700, 500, 400, 350. Pilipalo 800, 1,000, mga ganun mga Kasha Bobs. Kaya kung angas po ang pag-uusapan, ipaubayan na po natin yan sa mga matatagal na pong mag-iibon. Pag sinabing matatagal na pong mag-iibon, sila na po yung nakapag-alaga na po ng iba't ibang uri ng mga lovebirds or ibon po mga Kasha Bobs, at mahigit 10 taon na po or mahigit 15 to 20 years na po. Pero kung ikaw pala ay nagsisimula tapos maangas ka, matapang iyong bulsa, maangas ang iyong pera sa pagbili ng ibon, ikaw ang matatalo mga Kasha Bobs. Kahit sabihin natin na yung kasabihan po na ang inip ay talo, okay lang po yun dahil matyaga ka pong maghihintay sa binili mong ibon kung mapaparami mo po ba sila. Pero yung angas, kung ilang taon po yan, inabili mo ng pagkamahal-mahal, tapos bigla pong bumaba ang presyo, ang angas ay talo mga Kasha Bobs. Kaya isa po itong magandang topic sa araw na po ito, at isa pa rin po yun na nangyari sa akin mga Kasha Bobs. Kaya sa lahat po ng viewers na nanonood sa vlog kong ito, na mga Kasha Bobs ko, sana magandang payo po ito ang maibibigay ko sa inyo, na hindi lang po angas ang kailangan, disiplina po. Dahil ang angas, bumababa po yan mga Kasha Bobs. Ibig pong sabihin,
Pag natalo ka yung angas, di pa rin maangas yan. Bababa po yan mga Kashababs. Tandaan po natin mga Kashababs, ang angas ng bulsa, hindi po agad-agad nagbubunga yan. Lalo na kung baguhan ka pa lang. Pero kung ikaw ay veterano talaga sa pag-alaga ng ibon, mapaparaming po yan mga Kashababs. At magiging quality yung pagkaangas ng iyong ibon na mapapalabas. Marami na pong mga breeders po ang yung kilala na po ang nakapag-breed ng magagandang quality at binibenta po nila yung ibon sa maangas na presyo. Pero kung maangas ka nga po sa bulsa pero kulang ka naman sa kaalaman, di po pwede yun mga Kashababs. Talo ka po nun. Kaya yun po ang isa ko pong naisipang i-vlog sa araw na to, nang sa ganun maging maghanda po or maging aware po tayo mga Kashababs sa presyo ng mga ibon na binibili po natin, kasi marami pong nagki-quit yung mga iba, at yung iba naman lalong pababa ng mababa ang presyo. Kaya sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan, sana natulungan ko po kayo at pasubscribe na rin po sa channel ko na Norman Iran 1. At kung nagustuhan mo ang video ito, pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin mga Kashababs. Maraming salamat po.